Naniniwala ba kayo na nakikipag-usap sa atin ang mga anghel? Kung hindi ka naniniwala, hindi para sa iyo ang video na ito. Paki-skip mo na lamang at pumunta ka sa ibang video. Kung ikaw naman ay naniniwala, maaring interesado ka kung paano sila makakausap at kung anong lengguwahe o wika sila pwedeng makausap. Marami ang nagsasabi na hindi sila nakikipag-usap sa pamamagitan ng salita kundi sa panaginip lamang. Yung iba naman ay nagsasabi na nagpapakita sila para magbigay ng babala o kaya ay mensahe tulad ng mababasa natin sa kwento ni Maria sa Biblia. So anong lingwahe at paano nagkaintindihan sina Maria at si Archangel Gabriel? Dahil nga ba anghel siya ay kaya niyang salitain ang ating wika kahit hindi nila ito pag-aralan? Pwede, di ba? Pero paano sila nag-uusap sa langit kung sila-sila na lang? Meron bang specific language ang mga anghel? Base sa mga history books at ganun din sa Biblia at Quran, may mga pagkakataon na nakikipag-ugnayan ang mga anghel sa tao. Nakikipag-usap ang mga anghel sa tao. Sa panahon natin ngayon ay wala pang tao ang nag-claim na nakakausap niya ang mga anghel maliban sa mga apparitions na mapapanood natin sa mga social media platforms, apparitions si Mama Mary at sa ibang mga tao. Si Maria ba ay isang anghel din? I-comment mo sa ibaba, kaibigan, ng video na ito kung naniniwala ka na isang anghel na din si Mama Mary. Welcome back to Patnubay TV. Sa video natin ay matutunghayan natin ang ilang pangyayari na pwedeng makapagpatunay kung nakikipag-usap nga ba ang mga anghel sa tao noon. At ating aalamin kung totoo nga ba na may lingwahe ang mga anghel at ano ang lingwahe na ito. Unahin natin ang kwento tungkol sa mensaherong si Archangel Gabriel at si Mama Mary. Sa parehong Biblia at Quran, si Archangel Gabriel ay naghatid ng mensahe kay Maria, Mariam sa Quran, tungkol sa kanyang pagbubuntis kay Jesus. Bagaman walang direktang binanggit sa mga banal na kasulatan kung anong wika ang ginamit sa komunikasyon, maaaring makuwang ilang pananaw batay sa konteksto ng kasaysayan at wika noong panahon ni Maria. So babalikan natin ang panahon ni Maria at kung ano-ano ang mga lingwahe na ginagamit sa kanyang kapanahonan. Ayon sa Biblia, si Maria ay isang Hudyo na nanirahan sa Nazareth, isang rehiyon sa Galilea sa panahon ng Roman Empire. Sa panahong iyon, may tatlong pangunahing wika na ginagamit ng mga tao sa rehiyong iyon. Ang una ay ang Hebreo. Ang wika ng mga Hudyo para sa kanilang mga banal na kasulatan at relihiyosong gawain. Pangalawa ay ang Aramaic, isang mas karaniwang wika sa pang-araw-araw na usapan sa rehiyon naman ng Palestine. Kabilang ang Galilea. Si Jesus mismo ay pinaniniwala ang nagsalita ng Aramaic sa kanyang ministeryo. Pangatlo ay ang Greek, ginagamit para sa kalakalan at opisyal na mga dokumento. Dahil ang mga Romanong nasakop ang rehiyon at gumagamit ng Greek bilang isa sa mga pangunahing wika. So meron tayong tatlong pangunahing wika, ang Hebreo, Aramaic at ang Greek. Malinaw na si Maria ay isang Hudyo na malamang na nagsasalita ng Aramaic sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kaya't malamang na ginamit ni Gabriel ang Aramaic o Hebreo upang magbigay ng mensahe sa kanya. Dahil si Gabriel ay isang mensahero ng Diyos, inaasang nagatid siya ng mensahe sa wika na mauunawaan ni Maria na malamang na Aramaic, ang pangunahing lingwahe ng mga tao sa Galilea noong panahon niya. Paano naman sa Quran? Sa Quran nakasulat ang kwento ng pagbisita ni Gabriel kay Mariam sa wikang Arabic. Dahil ang Quran ay ipinahayag sa Arabic.
Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na Arabic ang mismong wika na ginamit ni Gabriel kay Maria noong panahon niya, sapagkat si Maria ay hindi naman nagsasalita ng Arabic. Si Mariam ay naninirahan din sa Palestine, kung saan ang pangunahing wika ay Aramaic, Hebrew at Greek. Bagamat ipinahayag ang kwento sa Arabic, posibleng ginamit ni Gabriel ang parehong Aramaic o Hebrew upang makipag-usap kay Mariam, tulad ng sa Biblia. Walang detalyadong paliwanag sa Quran tungkol sa eksaktong wika ng kanilang komunikasyon. Ngunit makatuwirang isipin na si Gabriel ay nagsalita ng wika na naiintindihan ni Mariam sa kanyang lokal na konteksto. So sa parehong Biblia at Quran, walang eksaktong sinabi tungkol sa wika na ginamit ni Gabriel at Maria. Ngunit batay sa kasaysayan ng heograpiya, malamang na ginamit ni Gabriel ang Aramaic o Hebrew, mga wikang pangkaraniwan sa rehiyon kung saan naninirahan si Maria. Sa Quran, ang kwento ay ipinahayag sa Arabic para maunawaan ng mga Arabo noong panahon ni Prophet Muhammad. Ngunit sa aktual na pangyayari, si Gabriel ay malamang na gumamit ng lokal na wika ni Maria upang may parating ang mensahe ng Diyos. So, bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong maniwalaan, kung Aramaic o Hebrew o kung meron pa bang ibang lingwahe na ginamit si Gabriel upang makipag-usap kay Maria. Ayon kay Dr. John D. at Edward Kelly, mayroong sinaunang wika na. Ang wikang ito ay makalangit sapagkat ito ang wika na ginagamit sa langit. At ngayon nga ay hindi na ito alam ng tao o hindi na naipasa ng mga ninuno ang wikang ito, kung kaya naman ay tila limot na ng mga tao ang salitang ginagamit sa langit. Ayon sa kanilang theory, ang lost language of angels ay ang Enochian. Ito ay hango sa isang makasaysayang karakter na si Enoch, isang propeta sa Biblia na may espesyal na relasyon sa Diyos at mga anghel. Ang Enochian ay may kaugnayan sa mga esoterikong tradisyon. Sino si Enoch sa Biblia? Sa Biblia, si Enoch ay isang mahalagang figura. Ayon sa Genesis 5:24, si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos at siya'y nawala sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sa Hebrews 11:5, sinasabing hindi namatay si Enoch, kundi siya'y direktang dinala ng Diyos sa langit dahil sa kanyang matuwid na pamumuhay. Sa Book of Enoch, isang apocryphal text na hindi isinama sa kanon ng Biblia, binanggit na si Enoch ay may mga pakikipag-ugnayan sa mga anghel at binigyan siya ng kaalaman tungkol sa mga ministeryo o misteryo ng langit. Dahil dito, maraming mga esoterikong guru at okultistang kagaya nila John D. at Edward Kelly ang kumapit sa kwento ni Enoch upang bigyang katwiran ang kanilang pagtanggap ng Enochian language mula umano sa mga anghel. Sinong sina Dr. John D. at Edward Kelly? Si Dr. John D. 1527 to 1608 ay isang tanyag na English mathematician, astronomer at okultista. Siya ay isang mahalagang tagapayo ni Queen Elizabeth I. Si D ay interesado sa mga esoterikong agham at ang kanyang pagsasaliksik ay nakatuon sa alchemy, astrology at okultismo. Naniwala siya na may paraan upang makipag-usap sa mga anghel upang makuha ang banal na kaalaman. Si Edward Kelly, isang alchemist at medium, ay naging katuwang ni D sa kanyang mga spiritual na eksperimento. Pinaniniwala na si Kelly ay may mga kakayahang makipag-usap sa mga anghel sa pamamagitan ng scrying gamit ang isang kristal o salamin. Sinasabi nilang natanggap nila ang Enochian alphabet at ang mga pahayag mula sa mga anghel sa loob ng maraming session ng spiritual na pakikipag-ugnayan. Ano ang Enochian language? Ang Enochian ay itinuturing na isang banal
at makalangit na wika na ipinasa mula sa mga anghel kina John D. at Edward Kelly. Ito ay binubuo ng mga simbolo, salita at tunog na sinasabing may malalim na espiritual na kahulugan. Narito ang ilan sa mga katangian nito. Una, alphabet. Ang Enochian ay may sariling alpabeto na may kakaibang mga simbolo. Ito ay binubuo ng 21 na titik na kinikilala sa mga angelic transmissions. Pangalawa, grammar at syntax. Katulad ng ibang wika, ang Enochian ay mayroong sariling balarila o grammar at syntax. Bagaman hindi ito lubos na nauunawaan ng karamihan. Pangatlo, mga banal na pangalan. Pinaniniwalaan na may mga partikular na salita sa Enochian na tumutukoy sa mga makapangyarihan nilalang tulad ng Diyos, mga anghel, at iba pang celestial beings. Bagaman hindi tuwirang binanggit sa Biblia ang Enochian language, may ilang bahagi sa kasulatan na nagbibigay ng batayan para sa mga paniniwala tungkol sa makalangit na wika at pakikipag-ugnayan sa mga anghel. Una, ang Tower of Babel, matatagpuan natin ito sa Genesis 11:1-9. Sa istorya ng Tower of Babel, sinasabing noong una, iisa lang ang wika ng buong mundo. Ngunit dahil sa pagmamataas ng tao, pinagbahabahagi ng Diyos ang mga wika at nilito ang kanilang pagsasalita. Ang konsepto ng isang banal na wika ay nagmula sa ideya na bago ang pagbagsak ng Babel, may iisang purong wika na ginagamit ng Diyos at mga celestial beings na maaring ipinapalagay na iba na ito ang Enochian. Pangalawa, Pentecost. Mababasa nito sa Biblia, Acts chapter 2 verses 1-13. Sa bagong tipan, sa araw ng Pentecost, ang mga alagad ni Jesus ay nakatanggap ng banal na espiritu at nagsimulang magsalita ng iba't ibang mga wika. Ayon sa ilang mga interpretasyon, ang mga iba't ibang wika ay maaaring mga sagradong wika mula sa langit na nagbibigay ng banal na mensahe. Pangatlo, sa Book of Enoch. Bagaman hindi kasama sa kanon ng Biblia, ang Book of Enoch ay itinuturing na mahalagang akda sa esoterikong mga tradisyon. Sa aklat na ito, sinasabing si Enoch ay may direktang pakikipag-ugnayan sa mga anghel at binigyan siya ng kaalaman tungkol sa kalikasan ng mundo, langit at impyerno. Ang idea ng Enochian language ay madalas na iniuugnay sa mga angelic revelations kay Enoch. Mga paggamit ng Enochian sa kasaysayan. Una, sa okultismo. Ang Enochian language ay nagiging isang mahalagang bahagi ng Western esotericism. Ginamit ito ng maraming okultistang grupo tulad ng Hermetic Order of the Golden Dawn at Ordo Templi Orientis o OTO. Naniniwala silang sa pamamagitan ng paggamit ng Enochian, maaari sila makipag-ugnayan sa mga celestial beings at makakuha ng kaalaman tungkol sa mga spiritual na realm. Pangalawa, ritual magic. Maraming mga occultists, kasama na sina Aleister Crowley, ay gumamit ng Enochian language sa kanilang mga ritual upang tawagin ang mga anghel at mag-channel ng spiritual na enerhiya. Sa mga ritual na ito, naniniwala silang ang tamang pagbigkas ng mga Enochian words ay may kapangyarihan upang magbukas ng mga gateway patungo sa ibang dimension o mundo. Ang Enochian, the lost language of angels, ay isang misteryosong wika na ipinakilala ni John D. at Edward Kelly na sinasabing galing sa mga anghel. Bagaman wala itong direktang katibayan sa Biblia, ang mga konsepto ng makalangit na wika at pakikipag-ugnayan sa mga anghel ay bahagi ng mas malalim na tradisyon ng esoterikong pag-aaral. Sa kasaysayan, ang Enochian ay naging mahalagang bahagi ng occultism at spiritual practices. At hanggang ngayon ay patuloy na pinag-aaralan at ginagamit ng mga naghangad ng spiritual na kaalaman. Ang kabuuan ng Enochian ay nag-aalok ng pananaw sa kung paanong ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng koneksyon sa mas mataas na mga realm.
sa pamamagitan ng wika, ritual at paniniwala. Ikaw, kaibigan, naniniwala ka ba na merong lingway ang mga anghel? Kung ikaw ay naniniwala, i-comment mo sa ibaba ng video na ito at alamin natin kung ano nga ba pinaniniwalaan mong language ng mga anghel. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking video. Nawa ay meron kayo napulot na konting impormasyon dito. Hanggang sa susunod.